Magandang araw mga ka-agribis! Welcome to San Luis Farmers Cooperative. Tara na at ipapakilala ko sa inyo ang aming kooperatiba. Nagkaisa po kami na magtayo ng samahan. Nang sa ganon ay makapag-provide kami o makapag-ani kami ng iba't ibang klaseng gulay. Ang pinakamaganda po nito ay yun pong aming mga itinatid na gulay ay angkop na angkop sa aming lugar. Yung tawagan namin dito sa Batangas ay pakbet. Ang aming pangunahin po dito produkto ng aming bawat isang miyembro ay kagaya ng ampalya, sitaw, kamatis, okra, talong, at saka kalabasa. Yun po yung pangunahin namin. Kung minsan, mayroon po kaming tanim na sili, siling manghang, siling labuyo. Kaya halos lahat po ang aking miyembro ay meron po kaming schedule kung paano kami nagtatanim at kung sino yung farmer na marunong sa, let's say, talong, kamatis, ampalya. Tapos kami po ay na-schedule din po namin ang pagtatanim. Hindi po kami nagsasabay-sabay. Kumbaga, iba-iba. Para na sa ganun po, may iwasan yung oversupply ng aming mga harvest. Ano po? Yun naman po, ang aming tanim na gulay nito, after 2 months, andyan na po yung magandang harvest. Diyan na po magsisimula yung volume ng pag-harvest after 2 months. So, pag na-harvest naman ang aking mga miyembro, ito ay dadalhin sa aming post-harvest building. Ando naman po yung aming sorter na siya naman pong magre-receive sa kanila. Ano po, pag na-receive, okay po lahat, i-repack naman po nila hanggang 1 to 2 a.m. And then, after na pong maripack, ito naman po ang aming delivery truck. Alis po siya ng 2:30 going to Makati and Pasig and Alabang area. Ano po, ganyan po ang routine namin every other day po. Ano po, ang produkto po at ang aming mga gulay na itinatanim, umaabot na po siya sa halos buong kamay nila. Ano po, sa NCR. Si kamatis, si ampalya, si sitaw, si talong. Ayan po yung malakas sa ating market. Ano ho? Andyan po lagi yung volume, yung ordering sa amin ng aming mga kliyente. Ito lagi, huwag lagi tayong mawawalan ng ganitong tanim. Dahil ito yung malaking volume, so kung makukuha nyo ng bawat isa, malaki rin ang magiging income. Bukod sa pagtatanim ng gulay, matulungan din po namin yung aming mga miyembro na nag-aalaga ng baboy, nag-aalaga ng manok. Kung hindi man po totally, yung at least yung mga man lang na kaunting gamit nila na sa kanilang babuyan o manukan ay matulungan namin. Halos dito na po umaasa ang lahat. Dito na po nanggagaling ang kanilang pinagpapaaral sa kanilang mga anak, sa kanilang kinabubuhay. Kaya halos lahat po ng miyembro dito ay nagsisigasig na magtanim. Nang sa ganon, kapag sila may magandang ani at nadala po sa aming post-harvest building, tapos i-deliver po namin sa mall, ay isa po talagang napakaganda. Sa loob po ng 5 taon, ay naramdaman po ng bawat isa kong miyembro na talagang kumita sila. Lalo na ho kung talagang malawak ang inyong tanim. Nagsimula po ang aming pagsusupply sa mall ng gulay. Nag-lakbay-aral po kami sa Bulacan. Siguro naman po sa kabutihang palad, pagdating namin ng Bulacan sa East West, pagdating namin doon, sabi ng manager doon, naghanap po sila ng Farmer Association na gusto mag-supply sa kanila. So sakto naman po kami. Hanggang sa na-deal kami, nag-meeting, tapos nag-farm visit po sila dito sa amin sa San Luis. Nakita nila na magaganda yung aming ani dito sa San Luis. Kaya hindi sila nagdalawang isip na makipag-tie up sa aming co-op sa pagsusupply ng gulay. Bukod sa Shopwise and Hustan, sa ngayon po, andito na din po kami sa Landers. Ang mission po ng aming kooperatiba ay ang mga nakatiwangwag na lupa dito sa aming bayan ay mapagyaman, mataniman ng iba't ibang klaseng gulay. Ang nais po namin din ay lahat ng klaseng gulay ay dito na kukuhanin. Unang-una, yung aming sinusupply sa mall, hindi na kailangan naming mag-source out sa ibang bayan. Nang sa ganon, lumaki rin ang kanilang kita.
Sa amin pong komunidad, dito po kami kumukuha ng manpower. Kung kaya't sila po ay kumikita din sa amin kahit sila ay hindi namin miyembro. Ang dami pong naming empleyado sa ngayon sa aming kooperatiba na galing po dito sa aming komunidad. Andyan po yung aming porter, andyan po yung aming driver, na sila po ay kumikita. Sabi ko nga po sa bawat isa, ang lahat po ay makukuha siguro sa sipag at syaga ng bawat isa. Para kami ay lahat tayo munlad. Bilang isang chairman, nakikita nila na hindi ko sila dinadaya o hindi ko sila nilalamangan. Pantay-pantay po kami. Kita po nila yan. Kung may dumating na isang dakot, hati-hati po kami. Basta lahat po ng bagay na kung anumang makuha namin, kung anong ipagkaloob sa kooperatiba, lahat po ay alam ng bawat isa. Kung magtatayo tayo ng kooperatiba, ay kailangan nagkakaisa, nagkakaunawa ng bawat isa at may isang hangarin. Ano po, yung mapaunlad ang bawat isa. Ang plano po namin ay wala pong maiiwang magsasaka. Lahat po ay sama-sama kaming aangat sa buhay nang dahil po sa aming pagtatanim. Ano po, kung kaya ko bilang namumuno, pagka sama-sama po kami, mas lalong kaya-kaya ho namin. Ano po. Ang amin pong kooperatiba ay mas lalo't higit. Nagpapasalamat po sa Department of Agriculture, Region 4A, AMAD, sapagkat kami po pinagkalooban ng kailangan naming kadiwa truck na sa ngayon po ay yun po ang aming ginagamit upang ihatid ang aming mga gulay sa aming mga kliyente sa Maynila. Ano po? Siya din po ang kumukuha ng mga harvest kung marami ho sa iba't ibang barangay na aming kamiyembro na dinadala po dito sa aming post-harvest. Ano po? Kaya napakalaking tulong po ng aming kadiwa sapagkat unang-una, nakakapagkadiwa po kami sa iba't ibang lugar, sa Kamaynilaan. Ano po? Nakikilala po ang aming gulay, nakikilala po ang aming association na kung saan mas ang aming mga kasapi ay mas lalong naiengganyo sa pagtatanim. Ano po? Ang laki po ng nabawa sa aming gastusin. Kung saan po kami nagtitinda ng kadiwa, nakapagbigay po din po kami ng mas mababang halaga. Masaya din naman po sa isang part namin, ang aming kooperatiba ay nagtitinda ng mura, sariwang gulay sa ating mga kababayan. Ako po mismo bilang isang magsasaka, bilang isang chairman, napakarami pong pera sa agrikultura. Dahil unang-una, ang ating pong mga itanatanim pang araw-araw na kinakain ng mga tao. Ano ho? Ako po ay isa po akong driver sa Manila. Isa pong napakagandang company sa Manila. Doon po ako nagtatrabaho. Hindi niyo po naitanong, ang sweldo ko po ay 25,000. Libre lahat po yon. Ano po? Pero iniwan ko po yon. Nandito po ako ngayon sa San Luis, sa aming bayan. Ako po ay sumubok magtanim. Talagang compare po nung ako nagtatrabaho sa Manila, wala po ako nabibili. Pero nung ako po ay nag-farming, nagsaka, siguro po kada isang crop na itanim ko, kumikita po ako. Ang ganda po, kumikita po ako. Nakabili akong tricycle, nakapagpaayos po ako ng bahay. Siyempre, una-una, dito na po yung kinabubuhay ko. Ngayon, meron na rin po akong konting negosyo. Meron po akong tindahan ng karne, may tindahan po ako ng gulay, may kainan po ako. Naipundar ko lang po yon sa aking pagtatanim ng gulay. Ano po? Kaya talaga ipinagmamalaki ko po at hinihikayat ko po ang bawat isa na talaga pong may pera sa agrikultura. Ito po ay para sa akin ay isang napakagandang negosyo. Dahil ako po mismo naranasan ko po yon.